Sa huling video ko, nag-alamasong kami ng mga kagrupo ko. Alam ko namang sasakit yung katawan ko pero hindi ko ina-expect na yung paraan ng pagsakit niya ganto. Ngayon tuloy iniisip ko kung karamihan ba sa mga mason kaya nilang pumala gamit yung kaliwa o kanan ng kamay na naglalabas ng parehong puwersa. Pagkagising ko, ramdam ko na agad yung sakit sa lower back ko and sa kanan glutes and hamstrings ko. Yes, kanan lang. Sa kaliwa, wala. Paano kaya nila nakakaya yung ganong klaseng sakit? Lalo na araw-araw pa nilang ginagawa yon. May pansit canton daw para sa merienda. Dahil na rin siguro sa hirap ng buhay, kaya nagagawa nilang tising yung ganong sakit ng katawan sa pang-araw-araw na trabaho. Ang tanong, ano ang kinalaman nito sa mga issue na pinag-uusapan ng bawat Pilipino ngayon? Kailangan natin ng mga construction worker para may mga istrukturang may tayo. Ako bilang civil engineering student, ang trabaho na pwede namin gawin ay mag-design and mag-manage ng construction. Pero hindi kami yung directly nagtatrabaho, like nagbubuhos ng semento, gumagawa ng mga forms. Hindi namin trabaho yun. Trabaho yun ng mga construction worker. At kahit na madungis man sila, pagkatapos ng isang araw na trabaho, malinis naman yung pera na naiuwi nila upang ipambili ng pagkain para sa kanilang mga pamilya. Karamihan din pala sa kanila ay umaasa sa tulong ng gobyerno. Ano ang mga halimbawa nito? Public school para sa pagpapaaral ng kanilang mga anak, kung meron man. Yun ay nagsisimula sa kinder hanggang college, mga state universities. Ano pa, public hospitals para kung sakaling magkasakit sila o ang kanilang mga mahal sa buhay. Public transportation para makapunta sila sa kanilang mga trabaho at kung saan pa man nila gustong pumunta. Ilan lamang yun sa mga dahilan para bigyan ng halaga yung pera ng taong bayan. Ang hirap magtrabaho. Tapos, pambili lang nila ng mga gusto nila. Pinili ko pala yung construction worker na example kasi construction worker, DPWH, kahit sino pang binoto mo, sa korupsyon, pare-parehas tayong apektado. Pero mas kawawa yung mga walang pribilehiyo. Kaya kung walang mananagot sa mga pagnanakaw na ginagawa at gagawin pa sa atin, walang mangyayari at mauulit lamang ito. Pwedeng bukas or pwedeng mamaya, susunod na buwan, susunod na taon o dekada, mauulit lamang ito. May nabasa akong post kanina Ang sabi doon is, pera ng bayan hindi para sa iilan. Kung saan yung word na iilan, ito yung mga magnanakaw. At yung mga nakikinabang dun sa mga perang ninakaw. Yung mga magnanakaw na yun, sila mismo yung nagtatrabaho sa gobyerno natin. Na imbes na tayo ay pagsilbihan, pinili muna nilang unahin yung kanilang mga pangangailangan. Alam ko, sobrang layo pa ng eleksyon kasi katatapos lang ngayong taon. Pero sabihin ko na rin, pumili tayo ng leader na pagsisilbihan tayo, hindi yung magsisilbi lamang para sa sarili nila. Yan lang. Salamat.